Bibi Sara, pag hindi pa makabalik si BBM, ikaw na ba ang maging presidente? Nasaan si BBM? Soon, mga kababayan, huwag po kayo masyadong antat, ano? Palagay ko naman, pagdating ng 2028 ay si Vice President Sara Duterte na ang magiging presidente ng Pilipinas. Asan si BBM? I don't know. Mo ba? Ayun mga kababayan, Vice President Sara Duterte, gulat na gulat po nang malaman kasalukuyang kalagayan po o sitwasyon ng ating Pangulo. Parang ngayon niya lamang po nalaman ang sitwasyon po nito, no? Kaya bago natin ipagpatuloy ito, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe po dyan sa ating YouTube channel. Ito, pakinggan pa natin at panoorin natin itong mensahe po ng ating Vice President Sara Duterte dito sa kasalukuyang sitwasyon po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sabi ng BFF mo, hindi daw nakakatulong sa case ni PRRD ang mga interview ng mga vloggers dyan. Kasi BFF na po. Grabe naman, hindi nakakatulong pero nakikita ng taong bayan kung ano yung update sa kasalukuyang kalagayan naman ng ating former President Duterte. Ang malaking bagay yun na merong yung mga reporter po ni PRRD kung ano na nga ba ang kanyang sitwasyon. Kaya no, mahalaga po yan. But issue lang pala nila something that we should not advance. Bibi Sara, pag hindi pa makabalik si BBM, ikaw na ba ang maging presidente? Nasaan si BBM? Asan si BBM? I don't know. Mo ba? I don't know. I think he's under medical something. Oh, may last... Wala siya ikuan, public events? Wala pa siya. Recently, days bago wala pa siyang public. Ano ba? So mga ganito yun ni Senator Amy sa iyang statement na may nagkakasakit dahil hindi inaalagaan. Kaya hindi yan naman pala ito si Bibi Sara no, doon po sa statement ni Senator Amy Marcos na parang wala daw gaalaga kay Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ano din ang kinabuhi yun? Ayan, ganyan daw po talaga ang buhay. Sabi nga dito ni Vice President Sara Duterte. Ano din ang kinabuhi yun? Pagka nang walay ka ng tinud-anay nga nagtanaw para sa imuhang kaayuhan. Sabi niya dito, ganyan talaga ang buhay pag walang totoong nagbabantay no, sa inyong kalusugan. Pila ka degrees daw? Pila ni? Gahi na mong tublo, ma'am. Pila? 2 degrees. 2 degrees feels like negative 70. 2 degrees, ma'am, feels like negative 70. Negative 7. Negative 70 daw. Ika parang kuhan. Sikat. Parang sikat. Ikaw nagka-fresh yan. Kung konti Kalimut nga ko sa kung saan vlog gani. Okay, last 7 minutes tayo. Si Moy Shiling nag-interview na kay San Pedro. Makatawa man ko aning mga Bisaya, oy. Kay kanang, ang joke na to ba? Wala din niya sa upan ng offended. Offended na sila kaayo. Pagkahuman, kanang yaga-yaga sa Bisaya. Kanang, di lang siguro na to seryoso tanan. Sabton ang kultura ba? Inclusive mga kahata nga katauhan sa ng kultura. Kung ang kultura sa mga Bisaya, yaga, magyaga-yaga. Dagan kayo mga pagkatawa. Ganyan po kasi mga Bisaya, mga kababayan, talagang mahilig po sila magpatawa. No, yung may mga salita kasi minsan na akala natin masama, pero yun naman sa pagdating sa Bisaya, ano po yan na patawa lang po yan o joke lang po yan. Di siguro ma-offend tayo ng ibang tao. Gloves ka, madam. Ma'am, ang problema ko talaga sa gloves, ma'am, ay napapagod ako sa kakasuot, katanggal, suot, tanggal, suot, tanggal, suot, tanggal. Kaya pinabayaan ko na lang magka-frostbite yung aking daliri. Kasi ayaw ko na magsuot tanggal ng gloves. Well, another question guy. Yung papakusya sa buhay. What do you have to say to the detractors who, by the way, have a lot to say about the
the lead defense counsel of Oh. lately, natin siya, very long time, ganito ganyan, not winning any motions, ganito ganyan. Oo. As the daughter of your father, what is your position in as far as this founded or unfounded comments with respect to your legal defense? Unang-una, no, detractors naman kasi so ano maka-expect pa man tag maayo ang ilahan isulti. I mean, detractors na ang tawag mo sa kanila. So bakit pa tayo nag-iisip na meron silang magandang sabihin? Pangalawa, nagkaroon naman na ng second opinion, third opinion sa ibang lawyers na magagaling din. Wala naman silang meron lang isang lawyer sa second opinion na nagbigay siya ng isa pang advice na hindi pa napapag-usapan sa current defense team. In general, you are confident with the skills and abilities of the attorney. Hindi kasi ako ang client. Ang client kasi ay si President Duterte. So, tanong ko siya, sa tanong mo ngayon, pagpasok ko, tanong ko siya kung ano yung iniisip niya sa kanyang defense team at sa kanyang lead counsel. Masuko daw, ingon si Oscar Lita, masuko daw sila, kaya di magudo sila kasabot sa Bisaya. Di ili sila ka mao magbinisaya. Mo na masuko sila. Because you're so versatile, you can talk Filipino or whatnot. Kani. Bibi Sara, why is riling init ka ayo ang dugo sa imo ha? Sige ra kanya kasuhan. Dili jud siya kapuyon. Balo kay pangutaan na magyud nako si President Duterte ana ma'am. Unsa man gyud problema ani ni Trillanes? Tapos ingon si PRD, kabalo ka unsa na day? Anak wala lagi, wag mo kasabot. Unsa? Kani ana siya. That is ENVY. Envy. Manakaanak ko. So, kanina nasa Tagalog? Inggit? Sa Bisaya ang sa tawag na. Selos? Envy? Selos? Jealousy? Kaya pa na form, is na naman ginay something. Ang kanang envy? Evil na gid ng envy ba? Kaya ang jealousy is just the green-eyed monster. Envy is kuan na, demon levels. Okay. Malakaw na ta? Ano lang ma'am, kasi ikaw mo kasi Di ko kay dako akong naw. Pag ikaw ang magunit sa camera, kay dako ako ang naw. mas dumal din ako. Ako naman, wait, hapon naman di ano, I level na din siya. So mga kababayan, yan, narinig nga po natin itong si Vice President Sara Duterte na talagang gulat na gulat po siya sa kasalukuyang sitwasyon po ngayon ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At yan, no, kung may opinion po kayo o comment nyo na lamang po dyan sa baba. Maraming salamat po.